May tanong lang po ako Kung kayo po ay nabibigatan sa buhay at gusto nyong magpatuloy ng may kasiglahan at puno ng pag-asa, saan po kayo humuhugot ng kalakasan para kayo po ay magpatuloy ng may pag-asa? Kasi marami mga hugot line, di ba? Di baling mawala sila, wag ka lang. Sa Panginoon, lalo na't hindi nauubos ang problema, hindi ba? Ngunit hindi dapat tayong mapigilan ng mga problema. Ano ang hugot line mo at saan ka humuhugot ng kalakasan? Mahalaga na meron kang pinagkukuhaan upang ikaw ay makapagpatuloy hanggang sa marating mo ang katuparan ng iyong mga pangarap. Alam nyo, ako ang tatanungin nyo, wala akong ibang pinaguhugutan ng kalakasan, kundi ang dakilang katapatan ng ating Diyos. Tapat po ba ang ating Diyos? At yan po ay kakantahin natin mamaya sa mga worship team, dakilang katapatan. Katapatan mo. Pasensya na sa... biniting ko kayo. So, kakantahin po natin yan para manliit ang problema at lumaki ang Diyos. Malaki ang tingin mo sa problema, ikaw ay manghihina. Pero pag nakita mong mas malaki ang katapatan ng Diyos, ikaw ay lalakas at makakapagpatuloy. Kaya ang pamagat natin sa hapong ito ay Great is thy faithfulness. At yan po ay nasa 2 Timothy chapter 2 verses 13. Tayo po tayo at basahin natin ang maiksing talatang ito. Ready, go! Isa pa po. Hindi na tayo tapat, mananatili siyang tapat, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na may dakilang katapatan. Nasa kahit sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, pagkakamali, at sa kabila ng aming mga kapintasan, O Diyos, mananatili kang tapat. At dahil diyan, malakas ang loob naming magpatuloy hanggang sa hangganan na maganda mong pagkatawag sa amin. Tulungan kami ng banal mong Espiritu na lumakas sa aming pag-asa, sa aming pananampalataya, upang araw-araw ay meron kaming kasiglahang magpuri, sumamba at maglingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po sa ating talata ay, Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng faithful? Ang Diyos natin ay tapat. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng katapatan? Sa Webster, ito po ang sinasabing kahulugan ng katapatan o faithfulness o taong matapat o katangian ng pagiging matapat. Ito ay nagpapakahulugan ng unswerving. Pag sinabing unswerving, ito ay hindi nagliliko sa kaliwa o kanan. Ako po ay nahuli sa Manila sa kasong swerving. Kasi po lahat ay paliko sa kaliwa. Ako po ay lumabas sa lane na yon. Ako po ay kumanan. Kitang-kita po ng mga
kapulisan o ng mga MMDA. Kaya sa madaling salita, ako po ay pinara dahil sa kasong swerving. Kayo ba ay nahuli na sa kasong palikuliko sa kalsada? Ako po ay naging parang ahas ng mga oras na yon. Diyan po yan sa may Ross Boulevard, papasok ng UN. Hindi naman ako pupunta sa UN eh. Nagulat nga lang ako, bakit ako papuntang UN? So, lumabas ako. Nahuli ako, nakiusap ako, hininga ang registration, binigay ko. At no ako'y titikita na, sabi ko, pasensya na po, officer, ako po ay pastor. Ang ina-expect ko marinig, pastor pa naman kayo, paano-ano kayo, palikuliko kayo, delikado yung ginagawa nyo. Kaya nga ho, pasensya na ho, hindi ko naman ho ugali ang yan, sa ulo ng misis ko yan. At tuwan-tawa siya every time na nagagamit ko yan. Pero binibigay ko naman. Aminado naman ako kasi nag-swerving ako. Alam niyo, natutuwa ako every time na ginagamit ko yon. Naku, wag niyo lang akong gagayahin, no? Siyempre, mukhang kalapati yung mukha ko noon. Alam niyo, pastor po ako. Natutuwa naman ako na naniniwala. Kahit di ako hamba ng ID. Ganun po ba? O, sa susunod po, ingat kayo. So, ako po ay absuelto at ako po ay pinaalis na. Ano po ba ang unswerving? Ito po, ang kabaliktaran nito ay, faithful, unswerving, adherence. Nakadikit sa isang tao, sa isang bagay, to the oath o panunumpa na ito ay talagang pinagtibay ng panunumpa. Hindi ka magbabago. Ang kabaliktaran nito ay balimbing. Tanong mo nga ang katabi mo, may kilala ka bang balimbing? Ngayon, malapit na ang eleksyon. Naglalabasan na naman yata ang balimbing sa eleksyon. At ang ibang salitang faithful, ito ay loyal. Ang loyal, ito ay nagpapakahulugan ng matibay na pagtanggi sa anumang tukso para bitawan, i-desert, o i-betray ang iyong pinagtatapatan. So ito ay constant na kahit may stress ay nagpapatuloy na matibay ang kanyang pagkakadikit sa emosyon na hindi nangangailangan ng pagpapahiwatig ng pagbibitiw sa pagsunod sa isang pangako o panunumpa. Kaya mga kapatid, napakaganda ng katangian na ito ng Diyos. Hindi, sabi sa ating binasa, siya ay mananatiling tapat. Kahit pa hindi tayo tapat, siya ay hindi niya maitatanggi ang kanyang sarili. Sapagkat yan ang kanyang katangian. Kahit nagkukulang tayo, naniniwala ba kayo na mananatiling tapat ang Diyos kahit nagkakamali tayo? Kahit nagkukulang tayo, kahit hindi tayo, ay masipag, kahit tayo pabago-bago, kahit pa tayo maraming mga pangakong hindi natutupad, naniniwala ba kayo hindi magbabago ang Diyos? Na siya ay tapat pa rin? At dahil diyan, matutupad pa rin ang kanyang magandang plano sa ating buhay, sa ating pamilya. Huwag lang tayong titigil. Pero ang Panginoon, siya ay mananatiling tapat kahit na ilang beses tayong natutumba, nagkakamali at nagkakaroon ng mga pagkukulang. Katulad ng nangyari kay Peter.
Ito po, sa Mateo 26, ang sabi po diyan, maya-maya, nilapitan si Pedro ng iba pang naroon at sinabi, isa ka nga, karamihang na mga kasamahan ni Jesus, dahil halata sa pagsasalita mo. Sumagot si Pedro, sumpa man. Ayan, sumumpa si Pedro. At mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Inano niya, kinaila niya ang Panginoon. Sumumpa siya. Peksman. Mamatay man ako. Sumpa man, di ko niyan kilala. Ang sakit nun, di ba? Meron ba kayong kaibigan, sinabi, hindi ka kilala? Anong mararamdaman mo kung hindi ka kinalala ng asawa, anak mo, ng kapatid mo, kaibigan mo? Di ba masakit? So dito po, sumumpa si Pedro at nung pagkasumpa niya, actually, hindi ko na binasa yung mga unang niyang pagtatwa, nasa pangatlo na, at itong pangatlo mabigat. Siya ay sumumpa at nagsabi pang mamatay man daw siya. At doon biglang tumilaok ang manok. At tatlong beses mong sabi sa kanya ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo kong nakilala mo ako. Kaya, ano nangyari? Lumabas si Pedro at buong kapaitang humagulgol. Sa palagay nyo, bakit buong kapaitang humagulgol si Pedro? Ha? Guilty siya. Alam niyang maling-mali yung ginawa niya. Alam niyang hindi tama yung ginawa niya. Sa loob ng 3.5 taon, naramdaman niya yung pag-ibig at katapatan ng Diyos. Nakita niya ang mga malalaking himalang ginawa ng Diyos. Naramdaman niya ang katapatan ng Diyos. Sa kabila nun, siya ay nagsumpa at nagsabing mamatay man siya. At pagkatapos, tumilaok ang manok. Ngayon, kaya siya umiyak. Ako, ito lang po yung sarili kong pagkaintindi. Naisip niya, paano na matutupad yung plano ng Diyos sa kanya? Naniniwala po ba kayo maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin? May magandang gagawin ng Diyos sa pamilya natin. May maganda siyang gagawin sa buhay natin. Paano ngayon matutupad? Si Pedro ay alam niya na kahit na hindi natuparin ng Diyos yung pangako, kahit hindi na mangyari, hindi niya masisisi ang Diyos. Wala siyang maisusumbat sa Diyos kasi siya na yung nagkamali. Kaya napapaiyak siya ng buong kapaitan. Iniwan niya ang lahat. Sinuko niya ang lahat sa pagsunod sa Panginoon. Pero ngayon, pinatwa niya, tinanggi niyang kilala niya. Mga kapatid, dumating ba kayo sa time na meron ba kayong pagkakataon na nagtampo kayo sa Diyos? Dumating ba kayo sa time na nakapagbitiw kayo ng mga salita na alam niyong mali at nasakta natin ang kalooban ng Diyos? Dumating ba kayo sa kaisipan na wala na, hindi na matutupad yung plano sa akin ng Diyos kasi nagkamali ako, nagkulang ako. Pero mga kapatid, natupad pa rin yung plano leader ng simbahan, Kristyanismo na itinatag ng Diyos na buhay. Sa kabila ng kanyang pag-deny, sa kabila ng kanyang pagkukulang, pagkakamali, na natiling tapat ang Diyos at natupad ang magandang plano ng Diyos sa buhay ni Pedro. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid,
mananatiling tapat ang Diyos. Kahit tayo po ay nagkakamali at nagkukulang. Huwag ka lang susuko, huwag ka lang titigil. Kung ikaw man ay natumba, kung ikaw man ay nagkamali, tumayo ka lang, magpatuloy ka sa Panginoon. Huwag ka lang titigil, sapagkat ang Diyos natin ay dakila sa katapatan. Huwag na huwag tayong maniniwala sa dyablo. Wala na, hindi na matutupad ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero, mga kapatid, hindi ako tapat sa aking paglilingkod sa Panginoon. Matutupad pa ba yung pangako? Matutupad pa rin, kapatid. Basta huwag ka lang bibitiw sa Panginoon. Magpatuloy ka lang at mangyayari yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ang masakit, eto, si Judas. Dahil hindi niya makita ang dakilang katapatan ng Panginoon, anong ginawa ni Judas? Hindi niya makita na pwede pa rin siyang matanggap ng Diyos, mapatawad ng Diyos, siya ay nagpakamatay. Mga kapatid, kahit ano pong pagkukulang natin, pagkakamali natin, tapat ang Diyos. Hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Tapat ang Diyos. Alam niyo po yung Old and New Testament? Naitanong niyo na po ba, bakit nagkaroon ng bagong tipan? Diba? Nyo na ba, bakit nagkaroon ng bagong tipan? Meron ng tipan at yung luma ay nababaliwala na. Pero mahalaga pa rin kasi yung kagandahan ng bagong tipan ay mauunawaan natin sa lumang. Pero ang tanong, bakit nagkaroon ng bagong tipan? Alam niyo kung bakit nagkaroon ng bagong tipan? Dahil sa kagustuhan ng Diyos matupad yung kanyang napakagandang gagawin sa tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Malibang gumawa ang Diyos ng bagong tipan, hindi matutupad yung magandang gusto niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Sa kautusan para matupad yung pagpapala ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos na magandang buhay, buhay na punong-puno ng pag-asa, ay matutupad basta ang tao mananatiling tapat sa usapan na siya ay mananatiling masunurin sa Diyos na buhay. Kaya lang, sabihin nyo, kaya lang, hindi matupad-tupad. Mahina yung lumang tipan. Alam nyo kung bakit? Hindi matutupad yung magandang gustong gawin ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng lumang tipan. Nasumpungan mahina, hindi dahil may pagkukulang ang Diyos, kundi dahil mahina ang tao. Hirap na hirap ang tao manatiling tapat sa Diyos. Mahirap bang mahalin ng Diyos? Masipag sa Panginoon ay minsan hindi masipag sa Panginoon. Minsan madalas mag-pray, may time hindi madalas mag-pray. Nasumpungan, ang tao ay mahina. At kung gusto ng Diyos matupad ang magandang gagawin ng Diyos sa tao, hindi mangyayari. Kasi yung Old Testament ay malaki ang inaasahan na ang tao kailangan manatiling tapat. Pero hindi mangyari. Kaya gumawa ang Diyos ng bagong tipan na ito ang katuparan nito nakabase na
sa kamanghamanghang dakilang katapatan ng Diyos. Ang katuparan ng mga pangako ngayon ay nakabatay na sa kamanghamanghang faithfulness ng Diyos. Kaya kahit hindi ka tapat, matutupad ang plano ng Diyos. Kaya lang, medyo magtatagal, kaya lang, medyo madedelay. Pero, matutupad ang plano ng Diyos. Kaya kapatid, magpatuloy ka. Huwag ka susuko. Kahit maraming problema, matutupad ang plano ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, si Pedro ay umiyak, pero natupad pa rin yung plano ng Lord. Kasi nung muling nabuhay ang Panginoon, alam niyo ba nang muling nabuhay ang Panginoon, siya ang unang hinanap. Nasaan si Pedro? Sabihin niyo kay Pedro, mauuna ako at magkikita kami sa Galilee. Wow! Tulad nito ay ayaw mag-respond Ate Hazel. Ayun. Sa Romans 4 chapter 4 verses 18, umaasa kahit wala ng pag-asa. Imagine wala ng pag-asa, pero umaasa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may 100 taon na noon, 100 years old. At ang pagkabaog na bahay bata ni Sarah, matanda na si Sarah, baog pa. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang ninuwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniwala sa Kanya, gagawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Gagawin ng Diyos ang Kanyang pinangako, hindi batay sa kakayahan natin, hindi batay sa magagawa ng tao. Matutupad ang pangako ng Diyos base sa magagawa, base sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya kahit wala ng pag-asa, si Abraham ay umasa. Imagine, 100 years old. At ang kanyang asawa, 90 years old. Tapos baog pa. Natupad ba yung pangako ng Diyos? Natupad. Kaya kapatid, kahit wala kang pera, matutupad ang pangarap mong mapaayos mo yung bahay mo. Mapag-aral mo yung anak mo. Makabili ka ng magandang cellphone. Wow! Makapag-abroad ka. Bakit? Marami ka bang pera? Bakit? Marami ka bang koneksyon? Kahit wala kang kapera-pera at wala kang koneksyon, basta may matibay kang pananampalataya sa matapat na Diyos, matutupad ang kahit imposibleng pangarap mo. Kami nga, hindi kalakihan yung sweldo namin ni Mama Cynthia. Pero napagtapos namin sa mamahaling eskwelahan ng aming mga anak, si Joseph Salazar, Top Avenue. Sa nakukukuha ng panglasal, kundi sa Diyos na buhay. Saan ka kukuha ng pambayad sa mga utang? Sa another utang. Paulit-ulit. Sa Diyos ka na kumuha. Magtiwala ka sa Kanya at hindi ka mapapahiya. Noon nagbalak kaming umutang ng daan-daan libo sa pag-ibig. Alam niyo ba yung pag-ibig? Yan ay isang natin yan. Agency sa gobyerno. Napakaganda ng agency. Ang pangalan ay Pag-ibig. Dahil yung bahay namin noon ay inaanay-anay na. Inaanay-anay ba ang mga bahay nyo ngayon? At gusto nyong ipa-repair?
Kami ngayon ay nag-apply sa pag-ibig ni Mama Cynthia. Dahil wala kaming pang sapat na pondo at ang nakikita naming paraan nung kami ay nagpe-pray, mag-loan o humiram sa pag-ibig. Siguro sabi namin, siguro naman padadamhan tayo ng pag-ibig, Eh di sa madaling salita, sinubmit na namin. Ilang 100,000 ba yung in-apply natin? Pero malaki, no? So, malaki. Dahil tinumpute namin, kailangan magawa to. Kailangan mapalitan to. Kailangan maitaas to. Kailangan matibayan to. So, tinotal namin. Wala tayong pera, hindi sapat, kulang. Kaya, dito may nag-o-offer ang pag-ibig. Humiram kayo. Pahiramin namin kayo. At kayo'y makakatanggap. I-apply naman kami. Sa madaling salita, dumating yung representative. Medyo semi-formal. Siyempre, para medyo makumbinsin namin, pinamerienda namin ng masarap. Ano ba yung pinamerienda natin doon, love? Leche plan yata yun. Sinarapan namin. Tapos buong galang, pasok po kayo, sir. Upo muna po kayo, sir. Panay, sir. Pagkatapos, samglit lang, sir. Naganda kami ng merienda. Malamig na inumin. Tapos tingin-tingin siya. At nagsulat-sulat. Maya-maya, nagpaalam na. Sir, salamat po, sir, sa inyong pagdalaw. So, umaasa kami. Siyempre, sarap ng pinamerienda namin. Siyempre, pinadamahan namin ng buong paggalang. Kulang na lang ay hugasan ko ang kanyang mga paa. So, sa madaling salita, maasa kami. Pagkalipas ba naman ng ilang araw, dumating ang sulat. Ang sabi, rejected. Hindi kami pumasa. Sabi namin, bakit? Gusto ko mga tuwiran. Sayang yung pinamerienda ko. Sayang yung mga pagsasar-sar ko. Dahil nasa looban kayo. Nasa looban daw kami. At kung hindi daw kami makabayad, mahihirapan silang ibenta yung bahay namin. Walang tiwala. Mga pagmumukha namin, hindi daw kami makakabayad. Kaya pag hindi kami nakabayad, ibebenta nila yung bahay at lupa. Kasi gano'n ang style nila. Gagawin nilang collateral. Alam nyo, sumaba ang loob namin, sumuko ba kami? Sa tao mabibigo ka. Naniniwala ba kayo dyan? Sa tao mapapahiya ka. Sa tao masasaktan ka. Magulang mo man yan, kapatid mo man yan, kamag-anak mo man yan, best friend mo man yan, kumpare mo man yan, lahat-lahat na mapapahiya ka. Pero sa Diyos na buhay, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mabibigo. Nagpray na lang kami sa Panginoon. Panginoon, nabigo po kami sa pag-ibig. Pero sa pag-ibig mo, umaasa kami. Alam niyo, wala pang isang buwan, may ginamit ang Panginoon sa malaking halaga. Napagawa namin yung bahay. Napaganda yung bahay. Nagbago yung bahay dahil sa pag-ibig ng Diyos na buhay. Hindi sa katapatan ng tao. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos na buhay. Sa ating Panginoon na minsan niya nang pinatunayan ang kanyang dakilang katapatan nung siya'y namatay. Kung ang kanyang kaisa-isang anak na ibigay niya, hindi pa ba niya maibibigay ang lahat ng bagay? Kapatid, kung naibigay niya ang the very best, maibibigay niya na ang lahat sa atin. Para tayo ay masigla sa ating pagsunod, paglilingkod, at wag tayong maapektuhan ng mga nangyayari sa kapaligid. Kailangan lang natin talagang matutong magtiwala sa Kanya. Naghamit po talaga yung mother niya. Alam ko may nagamit pang ibang tao. Alam nyo, doon sa napagawa naming bahay na yon, hindi po kami nagbayad ng malaking tubo. Yung pala sa pag-ibig, pag ikaw pala natuloy dyan, ang laki pala ng interest.
At 25, depende, 10 years to pay. At marami po talaga ang nahihirapan. Kung kami pala natuloy doon, baka hanggang ngayon nagbabayad pa kami. Pero inalaw ng Panginoon, hindi mangyari. At ang nangyari, natuloy po kami sa paglapit sa Diyos na buhay. Kapatid, sa Panginoon ka mo na umiyak, sa Panginoon ka mo na lumapit, sa Panginoon ka mo na humingi. Sa Panginoon ka magpakumbaba at ibibigay sa iyo ng Panginoon ang iyong mga hinihiling sa iyong puso. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Okay? Huwag kang magtiwala sa iyong sariling karunungan o magagawa. Buong puso. Pag sinabing buong puso, hindi lang yan 90%. Hindi lang yan 95%. Hindi lang yan 95%. Kundi 100%. Ba, ayaw na naman? Yan. Ito mga kapatid, isang magandang version ng 29:11. I know the thoughts that I think of you. Pakibasa nga po natin. To give you, ito dito nang usap sa akin yung itong scripture na to. Expected end. Pag sinabing expected end, ano ibig sabihin yan? Yung the end, asahan na. May ine-expect na. Okay? Sabi sa ibang version, I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. Plans for your well-being, not for disaster, to give you a future and a hope. Dito po sa King James, ang ganda eh. Ang Diyos, meron na siyang expected na katapusan sa buhay natin. At ano na yun, inaasahan na, tapos na. Kayo ba ay nakapanood na ng isang pelikula na binubugbog ang ang bida, inaapi? Pwedeng sabihin ng bida, Direk, ba't hinahayaan mo naman ako mabugbog sa pelikula na to? Inaapi ako, kinakawawa ko. Ano sasabihin ng direktor? Tiwala ka lang. Meron na akong expected end. Ay, okay lang, Direk, ha? Oo, magtiwala ka. Alam ko na ang the end niyan. Siyempre, itong bida ngayon, sa palabas, ay lalo siyang pagtutulong-tulungan. Anong kinagaganda ng pelikula? Kapag sa galing ng kontrabida. Kapag kawawang-kawawa ang bida. Pero sa kabila nun, maganda ang the end. Bakit? Sa bandang huli, nananalo ang bida. Nagtatagumpay ang bida. Lutang na lutang ang galing ng bida. Kaya mapapansin nyo sa mga pelikula, drama man or aksyon. Katulad ngayon, hindi mo na ako nanonood yung yung Ilonggo Girl. Siya ay kinakawawa. Siya ay inaapi. Siya ay pinagtutulungan. At yung mga nanonood ay kuhang-kuha yung kanyang nararamdaman. At ang galing ng pelikula ay minsan ay sa galing ng kontrabida. Dahil lalong lumulutang yung plano ng direktor na pagtatagumpay sa bida. Mga kapatid, alam na ng direktor ng ating buhay ang katapusan ng ating buhay. Maaring ngayon, dumadaan ka sa maraming pagsubok.
Maaring ngayon dumadaan ka sa maraming pagkukulang. Magtiwala ka lang sa direktor ng ating buhay. Sa ating Diyos na buhay. Alam niya na ang magiging katapusan ng buhay natin dito sa mundo. Ang mabigyan tayo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Tiis-tiisin mo lang yan. Sapagkat hindi matatapos yung problemang yan sa iyong kabiguan. Yung mga problemang yan, magdadala sa iyo sa maningning na tagumpay ng buhay. Kaya huwag ka susuko. Sabihin niyo lang, fight, fight, fight. Ready, go. 1, 2, 3. Ayan. Isa pa. Amen. Ang sabi nga ng kanta natin, God is in control. Ang ganda ng boses ni Kuya Nap, no? Pogi na, ganda pa ng boses. Hallelujah. Saan ka pa? Complete package tayo kay Kuya Nap. Imagine na God is in control. Hindi ang diablo may control, kundi ang ating direktor ng buhay, ang ating Panginoong Hesus, na nagpasimula ng mabuting gawain sa atin at doong katapatan niya itong binabantayan hanggang matupad yung mga pangako niya sa atin. Mga pangakong sinasabi niya, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Sa gitna ng pagsubok, kasama natin ang Panginoon. Amen? So, therefore, ang Diyos ay kaya-kaya tayong iligtas to the uttermost. Anong ibig sabihin ng to the uttermost? Kayang-kaya tayong iligtas ng Panginoon completely, perfectly, finally, and for all time and eternity. Those who come to God through Him, since He is always living to make petition to God and intercede with Him and intervene for them. Laging masakit ang paa ko, mga kapatid. Pero hindi ako sumusuko. Dahil alam ko, completely, ililigtas ako ng Panginoon sa palagi kong masakit na paa. Kapatid, anong masakit sa'yo? Anong kompleto sa'yo? To the uttermost, ililigtas ka ng Diyos sa kalagayan mo. Kompletong kaligtasan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi kulang-kulang. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos sa espiritual, ililigtas din tayo ng Diyos sa physical, sa material, sa emosyon. Ang sabi diyan, complete package. Si Kap lang, nakarating sa Boracay, kaya ang damit niya pang Boracay. Nakarating at nakauwi siya, complete package. Ha? Kapag ikaw ay ililigtas ng Panginoon, hindi pira-piraso. Complete package ang gagawin sa iyong pagliligtas ng Panginoon. Kasama na pinansyal dyan, physical, material, emosyonal. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Alam nyo, nababanggit ko sila Ate Cynthia kasi namamangha ko eh. Alam niyo ba sila, Ate Cynthia, nung araw, okay lang ha, kasi nung araw, takot silang magpakasal ni Kap. Hindi dahil nag-aalinlangan siya sa pag-ibig ni Kap, o si Kap nag-aalinlangan sa pag-ibig ni Ate Cynthia. Hindi pa sila kasal. Pero ando doon yung matinding desire nila na makasunod sa Panginoon. Meron silang takot na baka mawalan sila. Merong mga benefits kasi kapag nagpasya si Ate Cynthia na magpakasal at sumunod sa Panginoon, may mawawalang mapuputol na mga blessing, pinansyal. May mga bagay na hindi tayo lubusang makapasunod sa Diyos. Kahit alam nating tapat, dakila ang katapatan ng Diyos. Kasi parang andun ang bulong ng diablo na kapag tayo lubusang sumunod, naglingkod sa Panginoon, may mawawala sa atin. Kapatid, hindi ka mawawalan pag lubusak ang nagtiwala sa dakilang katapatan ng Diyos na buhay. Lalo mong madidiskubre na karapat dapat siyang sundin at paglingkuran.
At kung merong bumubulong ang dyablo, kapag lubusan ka sumunod sa Diyos, nagtiwala ka sa Kanya, sinuko mo maraming bagay, mawawalan ka. It's a big lie from the pit of hell, mga kapatid. Ayaw ng dyablo na lubusan ka mapagpala ng Diyos. Kaya kung ano-anong takot ang ilalagay sa isip mo, huwag mong tanggapin yon. Lubusan kang sumunod sa Diyos at mararanasan mo ang lubusang pagpapala. Itong dalawang to, nagpasya. Sir, papakasal na talaga kami. Ew! So, sarado ang mga kalye, nagputukan sa nakasal. Yung kinakatakutan ni Ate Cynthia, hindi nangyari. Na nawalan sila, naputulan sila. Dumoble-doble ang pagpapalang dumaloy sa kanilang buhay. Nakita niyo na ba yung sila Ate Cynthia, matagal na silang naupa, di ba? Pangarap ng mga mag-asawa, ng pamilya, magkaroon ng sariling bahay. Pangarap ng pamilya na mapupuno ng magagandang kasangkapan ng kanilang mga bahay. Sinong hindi mangangarap na maganda ang maganda at pinagpalang buhay? Lahat ng mga tao ay yan ang hinahangad sa buhay. At nung nagpasya sila, mga kapatid, nagulat sila. Sunod-sunod ang daloy ng pagpapala sa kanila. Nakita niyo yung malaking palasyo malapit sa gate? Kanila yun. Milyon ang halaga. Hindi nila kaya yun. May ginamit ang Diyos para matupad ang dakilang pagpapala para sa mag-asawang ito. At ngayon, yung magandang lote na yon, may nakaabang ng milyones para ipagpagawa ng magandang bahay. Blessing talaga. Ang lubusang pagtitiwala sa dakilang katapatan ng Diyos ay nagbubunga ng lubusang pagpapala. Hindi ka matatalo sa Panginoon. Hindi ka mawawalan sa Panginoon. Magbubunga na matitinding pagkilos ng Diyos ang kanyang kamay sa bawat area ng iyong buhay. Huwag kang makikinig sa dyablo. Ay, kapag sinuko mo yan, ay kapag ginawa mo yan, ay mamimiss mo ang kasiyahan, ang kagalakan. Sa mundong ito, matatalo kapag nakikinig ka sa panloloko ng dyablo. Pero pag nakinig ka sa katapatan na salita ng Diyos, mananalo ka, magtatagumpay ka. Nakita ko may Facebook bago, si Ate Cynthia. Nagulat ako, sangkatutak, sangkaterbang blessing. Sabi ko, ang dami naman yan, Ate Cynthia. Pahingi naman, sana all. Nakita niyo ba yung bagong Facebook? Sikap nga pa, bura-burakay na lang. Hallelujah. Kapatid, kapag ikaw ay may kinakatakutan at pumipigil sa iyo para lubusan kang sumunod, magtiwala ka sa Panginoon, sapagkat sa buong Bible mula Genesis ang Revelation, mga taong istorya ng kanilang buhay, nang lubusan silang nagtiwala, hindi sila napahiya, sapagkat dakila ang katapatan ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niya'y wagas at wala. Kantahin po natin ang dakilang katapatan ng Diyos. Hello. Yes, Lord. Aawitan ka namin sa iyong dakilang katapatan.
naniniwala kami lalakas ang aming pag-asa. Sa aming mga panghihina, papalitan mo ng kalakasan. Mapalad kami, meron kaming Diyos. Yes, O Lord, O God. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Pagkapatan mo, O Diyos, tunay. Dakila Hallelujah, O God. ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambal iaalay. bukas noon ngayon, Magpakailanman luwalhatin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa atin. Mabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. ikaw lamang Ang tangi kong sasambahin. aawitan Kita at pupurihin. Panginoon kay buti mo. sa Oh, yes, O Lord, awitan. aawitan Awitan natin siya. Huwag tayo nanghihina. Kung tayo'y nawawala ng pag-asa, awitan natin ang Panginoon ng buong pagtitiwala. For the last time now, awitan natin ang Panginoon. God, at pupurihin. hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa amin. Magtitiwala kami sa iyo sapagkat dakila ang iyong katapatan. Kitang-kita namin ang katotohanan ito sa buhay ng maraming tao. Kaya naman, Panginoon, ano naman ang pinagdadaanan ng iyong mga anak ngayon, palakasin mo sila ng iyong katapatan. At salamat sa kabila na aming pagkukulang, mananatili kang tapat sa amin, O Diyos, sapagkat hindi mo maikakaila ang iyong sarili. Tulungan mo lang kaming magpatuloy. Tulungan mo lang kaming patuloy na tumayo kung kami nagkakamali, natutumba. Sapagkat, O Diyos, sa kabila ng aming pagkukulang, mananatili kang tapat sa amin. Panginoon, tinataas ko ang lahat ng may karamdaman. Pagalingin mo sa oras na ito, O Diyos. Lubusan mong iligtas ang lahat ng nananalig sa iyo, ang lahat ng minamahal mo
Nangako ka, lubusang pagliligtas ang gagawin mo. Lord, hindi lang kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay. At tinatanggap namin, O Diyos, ang lahat ng tulong, Panginoon, na itinalaga mo na sa bawat isa sa amin. Panginoon, makakapagpatuloy kami at meron kaming siguradong the end, Panginoon, expected end. Katulad ng pangako mo, O Diyos, you know the plans you have for us to give us hope and a future, unexpected end, O God. Dahil ikaw ang direktor ng aming buhay. Panginoon, salamat sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.